October 17 ng alas 2 na madaling araw ng aming ilabas ang aming mga gamit para ikarga na kung saan siya dapat nakalagay. At kami nga mga boss ay pinasakay na rin dito sa coaster para tayo ay makaalis na kaagad pagkatapos ikarga yung mga gamit. Mga ilang minuto lang mga boss, nakaalis na agad kami pero saglit lang yung biyahe namin dahil nga alas 2 ng madaling araw pa yung oras na yon. Nakarating agad kami sa airport ng mga 20 to 30 minutes lang dahil walang traffic. At ito na nga, papasok na kami sa airport para makapagpahinga na rin kami sa loob kasi nga ang check-in namin alas 5 pa naman pala. Pagdating nga namin dito sa baggage counter mga boss ay sarado pa. So hindi muna kami nag-check-in dahil wala namang tao. Kaya tinabi muna namin dito yung mga luggage namin. Iba talaga ang mga national athlete pagka nagmamanage sa time nila. Laging maaga. Habang nagpapahinga nga, ito, pa-chill-chill lang kami, pa-merienda-merienda. Maraming salamat sa mga PEC staff. So, nung nagbukas nga ang check-in baggage counter mga boss, ay agad-agad naman kaming nag-check-in. Pinasok na agad yung luggage. At ito na nga, papasok na tayo dito sa immigration. Ayan na. Ang flight pala namin mga boss ay pa Hong Kong muna. Stopover sa Hong Kong tapos pa China. Yan yung Cathay Airlines sa sasakyan namin. Papasok na tayo sa loob ng eroplano mga boss. So, ang seat number ko pala ay 70 key. That's a window area mga boss. Naalala ko nung maliit pa ako, akala ko ang eroplano mas maliit pa sa bus. Yun pala, ang laki pala sa loob talaga ng eroplano. Mas malaki pa sa bus na iniisip ko. At ito na nga, nandito na tayo sa ating upuan. Sa likuran lang po ako ni Gary Bihino. Tinuro nga sa akin, nandito yung upuan ko. Kaya sa araw na ito, ililisanin muna namin ng Pilipinas dahil lalahok kami sa Asian Para Games sa China sa larangan ng palakasan. Ang biyahe na ito mga busing ay pa Hong Kong pa pala kasi nga connecting flight yung ticket namin. So simula sa Maynila papuntang Hong Kong tapos Hong Kong to Hangzhou, China. So pag malapit ka na pala sa airport ng Hong Kong mga busing ko ay makikita mo itong lugar na ito. Parang tulay siya na sa gitna ng dagat. Ayan, ibig sabihin yan, pag nakita mo na yan, ibig sabihin malapit ka na sa airport ng Hong Kong. So ayun na nga mga boss, halos kulang-kulang 2 oras na biyahe sa taas ay nandito na kami sa airport ng Hong Kong. Napakalaki ng airport ng Hong Kong mga bossing ko. Marami pa nga silang ginagawa. Talagang pinapalaki nila yung airport nila. At ito na nga, palabas na kami ng eroplano mga boss. So hindi na ako nakatiis dahil sa pagod. Magwi-wheelchair na tayo papuntang transfer, papuntang China na flight. Dahil nga malayo yung lalakarin mga boss patungo sa transfer flight kaya pina-wheelchair kami ni coach. Naghintay kami ng halos 2 oras para sa connecting flight namin papuntang Hangzhou, China. Ito na, papasok na kami sa eroplano ulit. Papuntang China na to mga boss galing dito sa Hong Kong Airport. At pasensya na nga kayo mga bossing ko, hindi ko nakunan yung paglipad natin. So nakunan ko ay yung paglapag ng eroplano dito sa Hangzhou, China. Kaya masasabi kong welcome to Hangzhou, China na to mga bossing ko. Kasi nga andito na ako mismo, nakatungtong na ako sa lugar nila mismo mga bossing ko. At mga ilang minuto nga lang mga bossing ko ay nakalabas na kami sa airport at makikita mo itong welcome to Hangzhou. Matapos nga ayusin yung mga papeles namin mga bossing ko ay lumabas na kami dito sa airport mismo. Dahil nga naghalo na yung pagod, gutom at saka puyat, inaantok na rin mga bossing. Galing nga dito sa airport, babiyahe naman kami ulit ng 20 to 30 minutes para makarating dito sa Athlete Village. At sa pagbaba nga namin sa bus mga bossing ko, naramdaman ko yung lamig ng China. Dahil mag-aalas 6 na ng gabi nung dumating kami, malamig talaga yung klima dito pag ganung oras daw. Pero mas malamig pagka umaga daw mga bossing ko. So for today's video, yan lang muna update ko sa inyo mga bossing ko. Maraming salamat!